hesitant somehow na i-report in the incident? Siyempre, sir, it will affect, of course, yung kanilang, lalo na kung sila ay nasa, tawag nito, yung nasa probationary. Okay, yung kanilang status under probation. So, siyempre, ayaw din nila na hindi ma-approve ang kanilang permanency. So, and of course, meron din siyempre yan, epekto sa kanilang performance evaluation na it will affect their promotion. So, siyempre, ito yung mga aspeto na dahilan, okay, ito lang yung mga dahilan, some of the reasons why is it that teachers are hesitant to come up with a report regarding dito sa form of abuse because they rather opt to look for another job than to yun nga yung sinasabi natin na i-report na lang ito. Okay, so syempre kasi when you have already been halimbawa nag-report ka na sir, di ba? Tapos at the end of the day, aalis ka rin lang naman pala nag-report ka. So tendency would be baka kayo ay habulin, hindi ka pahirapan ka sa pag-issue ng iyong clearance. So parang meron pang ganung aspeto. So tayo naman tinuturo natin, di ba, sa mga bata yung tamang asal. So dapat pagdating sa ating pagtanda, dala pa rin natin yung ganito na yung di ba? Imagine mo tinuturo mo yan. So dapat personally ikaw din ino-observe mo rin. So you are teaching children about fairness. You teach children about you are against for any form of discrimination. So and of course, di ba? Gusto mong layunin mo na magturo ay para ma-achieve yung potential na learning na gusto mo sa iyong mga learners. So pero pagdating pala sa personal na buhay mo, di ba? Or sa professional life mo, hindi mo pala ito ginagawa. Kasi pagdating sa pagkakataon na ikaw ay magiging head, na magiging class observer. So you know for a fact that your predecessors have not done the right thing. So hindi tama yung kanilang ginawa during the time na ikaw ang ino-observe nila. So moving forward, ngayon, na ikaw na yung nasa lugar nila, so minsan kasi on top of the yung mga DepEd orders na pinapalabas na may layunin para pagandahin ang klase ng ating pagtuturo, sinahaluan natin ng bagay na personal na hindi naman nakasaad doon sa guidelines. Na at the end, yun nga, it will turn out to be that there is already a power tripping or abuse. Na yung ating observation na ginagawa, it's already arbitrary or malicious. And of course, sometimes it tends to be nagiging discriminatory or it's already a form of harassment sa kapwa. Okay, so at the end of the day, at least, di ba, hindi naman natin, di ba, nakakapanlumong isipin na pag meron tayong class observation, instead of focusing on the bringing out the best to our learners para sila ay maging magaling na citizen of this country, di ba, na makakatulong sila sa ating society in the future, yun pala, at that point na magkakaroon ng class observation, hindi pala yun ang layunin mo. It's more of focus on persecuting, okay, the person that you are observing. Now, which is not already the goal of our yung ating departamento, di ba, sa pag-conduct ng tinatawag nating class observation. Kasi hindi ito mangyayari sa teacher na yon, o yung namatay or meron tayong maririnig na magkakasakit kung we are only focused on the very purpose of conducting this class observation. Kasi kung titingnan mo talaga, babasahin mo yung mga circulars and admissive orders that are being issued by DepEd, napakaganda ng kanilang purpose kung bakit ito sinasagawa. Kasi ang gusto natin dito is yung goal natin is para lalong matuto ang ating mga learners. So sana yun ang sa buhay natin or sa isip natin na gagawin natin itong class observation na to, na ito yung ating intention, yung pagpapabuti ng pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Hindi yung ganyan na nagkakaroon ng tinatawag nating power tripping. But then again, I am not saying na eto na yung nakasanayan. But then again, syempre yung may namatay, meron tayong naririnig. So it means that this really happens in reality. Okay, hindi lang siya simply na gusto nating siraan or something, yung mga programa ng gobyerno, hindi. Kasi napakaganda. Kung basahin mo yung kabuuan ng circular or yung orders coming from DepEd para sa pag-conduct ng class observation, it is not about the teacher. Ang dito, dito ay nagkakaroon ng tinatawag na parang synergy or yung parang merong tawag nito yung Harmony. yes, ng ating, di ba, yung ikaw mag-observe ka,
Kasi observe mo siya, magkakaroon ka ng recommendation on how to improve yung paraan ng pagtuturo ng isang teacher mo rin in the end, ang goal ninyo ay para mapabuti ang pagkatuto ng mga mag-aaral. So wala doon na nakasaad na ito ay para takutin yung inyong mga teachers for whatever reason. Okay, so yun lang yun. Very simple. Opo. And then lastly, Attorney, since nagkasama nila ni Apo ay Nicolas Rondelet na ongoing yung parang reformation dito po sa class observation activity na po ito sa mga schools. Ano ba yung kumbaga may naman isasuggest nito para po somehow kumbaga parang kailangan tamaan natin yung dalawang ibon. Hindi, actually sir, yes, actually sir, this has been, yung ating class observation, it's nothing new. Matagal na ito, na konsepto. Okay, since time immemorial na nagkaroon ng pagtuturo sa eskwelahan, ginagawa itong class observation with the very basic purpose of improving yung pagkatuto ng ating mga mag-aaral. So yun lang yun. Kasi ang nangyayari kasi syempre in class observation it already include yung tinatawag nating performance kasi it will reflect as well the performance of the teacher. Kaya pumasok dito yung tinatawag nating power tripping. Minsan yan na yung ginagamit naman na paraan para nagawan lang kasi ng pang-aabuso. Yun ang issue dito. Nagawan lang kasi ng... Pero is there a way? Pero is there a way na parang somehow ma-liberate itong or talagang matanggal itong mga abuso? Hindi, nasa ano lang yan eh. Oo, dapat kasi sir, they should be transparent. Transparent lang tayo. Kung ano ba talaga yung purpose ng pagsasagawa ng